Corruption yan. Kasi may tree planting, may pagpunta lang sa tundo, may gift giving, at kung ano-ano pa sa paggamit ng confidential fund. Marami pa rin talaga ang hindi nakakaintindi kung ano ang confidential funds at para saan ito. At ang kakulangan ng iba ng alam ang ginagamit ng gobyernong ito at ng prosecution para mapaniwala kayo sa mga propaganda at mali nilang impormasyon. Kesyo, confidential activity ba ang tree planting? Confidential activity ba ang gift giving? Kung papakinggan at wala kang alam, mapapaniwala ka. Pero kung gusto mong malaman kung ano ito, basahin natin sabay-sabay ang circular. Ayon sa Joint Circular number 2015-01 o Guidelines on the Entitlement Release, Use, Reporting, and Audit of Confidential and/or Intelligence Fund, ang confidential funds daw ay ginagamit ng mga NGAs, ng LGUs at mga GOCCs for their confidential expenses. So ano ang confidential expenses? Ito raw ay mga expenses pertaining or related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. So, ibig sabihin, ito ay mga paggastos sa mga related sa surveillance activities para maisagawa nila ang kanilang mandate or operations of agency. Ayon dito, malinaw na yes, dapat ginagamit ito sa surveillance activities o information gathering, pero dapat this is to support the mandate or operations of the agency. Kaya ang pinaka-purpose ng confidential funds ay hindi yung meron kang maipakulong, hindi yung meron kang mahuli. Ang pinaka-purpose ng confidential funds ay magawa ng ahensya ang kanilang mga operasyon, ang kanilang mga programa, ang kanilang mandate. Kaya ang linagay ng OVP na proof of success ay nangyari ang kanilang mandate at operations at ang ilalagay nila kung saan ginamit ang confidential funds ay sa mga surveillance activity para doon sa kanilang mandate or operations like tree planting, gift giving, relief operations, and more. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Ito yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, politiko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng in-audit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo, Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. Paano kung merong nahuli pero hindi naman nagawa ng ahensya yung kanilang mandate or operations kasi natigil ito? Is it a success? Paano kung merong nakulong pero nagpabomba naman siya doon sa activity ng OVP na tree planting? Is it a success? O sige, may na-apprehend pero may mga namatay naman during activities. Is it a success? Babalik ta rin ko ang tanong.
Paano naman kung walang nakulong, walang nahuli kasi natiktikan agad nila at nakatakas yung tao at natuloy yung mga activities ng OVP? Is it a successful use of confidential funds? Isn't that a proof of success? Ang purpose ba talaga ng confidential funds ay yung may mahuli o ang magawa at masuportahan ang mandate at ang operations ng agency? Kung hindi mo pa rin naintindihan, tingin dito. Bubukaya.